ko! Sabi ng best friend ko, ako raw ang pumatay sa lola niya. Pero isang araw, bago ang lahat, tumawag sa akin ang asawa ko. Hello? Hello, mahal. Pwede bang tulungan mo ako sa isang maliit na operasyon? Cardio ako. On ko ka naman. Paano ako makakatulong sa operasyon mo? Mahal, depende sa operasyong to. Kung magiging chief ako, tulungan mo na ako. Sige. Sofia! Alam ko nainggit ka sa akin. Kung may galit ka sa akin mo, ilabas. Bakit mo sinaktan ang lola ko? Maria, hindi ko ginawa. Matagumpay naman ang operasyon. Paano siya magkakasakit? Sofia! Cardio ka, bakit ka pa kukuha ng operasyon sa onko? Para lang pala maghigante kay Maria. Mahal, ikaw ang nagsabi na gawin ko to. At hindi ko alam na lola ni Maria ang pasyente. Bakit ka pa umaangal? Naiinggit ka lang. Mas maganda si Maria sa'yo. Mas maayos ang buhay niya. Nakita ko na. Namatay siya dahil sa operasyon. Dahil sa pagdurugo. Sofia, sa'yo, ganitong operasyon, madali lang, di ba? Imposibleng magkamali siya. Kung di sinadya. Mahal. Ipagiganti mo si Mama! Hayop ka! Huwag. Hayop ka! Panagutan mo ang pagkamatay ni Mama. Sa huling sandali bago mamatay, saka ko lang nalaman na niloko ako. Panagutan mo ang pagkamatay ni Mama! Huwag! Hindi ba't patay na ako? Nabuhay muli ako. Bumalik ako. Bago ang operasyon kay Lola Teresa. Hello? Hello, mahal. Pwede bang tulungan mo ko sa isang maliit na operasyon? Sofia, cardiologist ka. Bakit mo aagawin ng operasyon sa oncology? Para lang pala magiganti kay Maria. Sa dati kong buhay, siya pa ang nagmakaawa. Natulungan siya sa operasyon. Pero sinabi niya na inagaw ko ang operasyon niya. At sinisiraan pa ako na ako ang pumatay sa biyenan ni Maria. Cardiologist ako, oncologist ka. Paano ako makakatulong sa operasyon mo? Isa lang naman itong benign tumor. Galing ka sa Maynila General Hospital. Isa kang general practitioner. Depende sa operasyong to kung magiging department head ako. Mahal, tulungan mo na ako. Parehong-pareho sa dati. Ang pag-upgrade sa department head ay dapat sa sariling galing. Hindi kita matutulungan. Plano na ang operasyon. Pumunta ka. Kung may mangyayari sa pasyente, ikaw ang mananagot. Sige. Itong operasyon, tutulungan kita. Kahit di ako pumayag, siguradong gagawa kayo ng ibang paraan para patayin ako. Kaya gagamitin ko na lang ang pagkakataong to para ilantad ang tunay mong kulay. Pasok! Dr. Fentos.
Sa dati kong buhay, matagumpay ang operasyon, pero namatay pa rin ang pasyente. Kahit di ko alam kung anong dahilan, pero kailangan kong maghanda ng maaga para di makapagbintang si Dr. Antonio Ramos sa akin. Dr. Villanueva, sabihin niyo po dati na gusto niya ako mag-demo ng operasyon. Sakto, may operasyon ako bukas. Tiwala po ako. Pwede niyo pong ipapanood. Haba, mabuti yan! Ang mga doktor sa probinsya, matagal na silang gustong matuto sa'yo. Sige, ipapaalam ko sa kanila para makarating sila at makapag-obserba. Sige po. Salamat po, Dr. Villanueva. Dr. Santos, tunay na leader ng mga kabataan. Napakaganda ng operasyon. Sa tingin ko, ilang araw lang gagaling na ang pasyente. Tama. Sa susunod na may ganitong pagkakataon, huwag niyo po akong kalimutan, ha? Tagumpay ang operasyon. At may testigo pa si Dr. Villanueva. Ngayon, tingnan ko nga si Dr. Antonio Ramos kung paano niya ako babastusin. Normal ang mga vital signs. May CCTV din sa kwarto. Noong operasyon, nandun din sila Dr. Villanueva. Dapat wala nang problema. Leo! Nandiyan. Sofia, ikaw ba ang nag-opera sa biyenan ko? Hindi kaya may nangyari sa kanya. Ako. Pero... Ikaw nga! Mahigit 10 tao na tayo magkakilala. Best friend kita! Bakit ko pinahamak ang biyenan ko? Patay na siya? Ha? Paano nangyari yon? Tagumpay naman ng operasyon. May CCTV pa. Bakit namatay pa rin siya? Imposible! Tagumpay ang operasyon. May CCTV pa. Bakit siya namatay? Tagumpay ang operasyon ko. Imposible magkaproblema ang binan mo. Mahal, itong babae, naiinggit siya sa mabait kong biyenan. Naiinggit siya sa buhay ko. Kaya sinadya niyang patayin ang biyenan ko. Huwag mo siyang palampasin. Hayop ka! Pinatay mo si Mama! Ikaw ang magbabayad! Hindi ako! Ikaw na! Ako! Ipaghiganti mo si Mama! Guardia! Sigaw! Tumabi ka! Wala nang makakapigil sa kanya. Kailangan kong patunayan na hindi ako. Hindi ko pinatay ang nanay mo. May ebidensya ako. Nagpapalusot ka pa. Nahita ko na. Dahil sa pagkakamali sa operasyon, namatay siya sa padurugo. Sofia, kahit sa heart department ka, pero kahit paano, isa ka pa ring magaling na general practitioner. Para sa'yo, isang simpleng bagay lang yan. Hindi ko akalain, dahil lang sa inggit mo kay Maria, sinadya mong pumatay. Sofia, salot ka. Mahal, ipagidanti mo si Mama. Isang buhay. Isang buhay sa isang buhay. Kapag pinatay mo ko, hindi mo mahanap ang totoong kumatay sa nanay mo. Hindi ako ang kumatay sa nanay mo. Bagong operasyon, hindi ko alam na siya pala ang biyenan ni Maria. Bakit to naman siya papatayin? Ang kapal mong sabing di mo alam na biyena ni Maria yon. Sofia, nakakadismaya ka talaga. Kahit asawa kita, pero hindi kita pwedeng pagtakpan. Makinig kayo! May ebidensya ako! Patutunayan ko na alam ni Sofia na ang pasyente ay ang biyenan ni Maria. Leo, ayaw mong mamatay ang nanay mo nang walang hustisya, di ba? Sinong pumatay?
Sino? Ang pumatay sa nanay mo, si Dr. Antonio Ramos. Leo, huwag kang mampaloko sa kanya. Kasi ako dapat ang mag-oopera. Pero pinilit niya ako na siya na lang ang mag-opera. Hindi ko na inisip noon dahil asawa ko siya, pumayag na lang ako. Di ko inasahan na para lang magigantay kay Maria, pinatay niya ang nanay mo. Sige, paulit-ulit mong sinasabi na inagaw ko ang operasyon. Pero nung tinawagan mo ko, iba ang sinabi mo. Isa lang naman yan na benign tumor. Galing ka sa Maynila General Hospital, isang general practitioner. Ganitong maliit na operasyon, hindi ka naman mahihirapan, di ba? Ay, ang operasyon to, ang magde-decide kung magiging chief ako. Mahal, tulungan mo na ako. Itong operasyon, ikaw pa ang nagmakaawa sa akin. Itong operasyon, ikaw ang nagmakaawa sa akin. Ikaw! Pinatay mo ang nanay ko! Bilis! Tawagin mo ang direktor. Pupunta na po! Yung peki ang recording na yan. Ang galing na ng teknolohiya ngayon. AI-generated voice. Normal lang yan. Oo, kahit pa sabihin natin, ako nga ang nagpapatakbo sa kanya. Pero siya ang nag-opera. Ang pagkamatay ng nanay mo ay dahil lang sa pagkakamali niya sa operasyon. Tama! Mahal, napakasama ng babaeng yan. Para lang makalusot, sinisisi pa ang sarili niyang asawa. Ang tulad niyang masama ang puso ang pumatay sa nanay natin. Pinatay mo ang nanay ko! Mababayad ka ng buhay! Makinig ka! Matagal na silang may relasyon. Gusto niyang isisi sa akin ang pagkamatay ng binan niya. Tapos, papatayin ta niya sa akin. Kapag patay na ako, dahil sa pagpatay mo, makukulong ka rin. Mahal, huwag kang maniwala sa kanya. Pinatay na si Lola. Sinisiraan pa ako. Ang tulad niya, hindi dapat palampasin. Papatayin kita! Para kay Lola! May testigo ako. Matagumpay ang operasyon sa biyenan niya. Nandoon din ang direktor. Dr. Villanueva, may problema po si Dr. Santos. Yung pasyente po sa kwarto 103, patay na po. Pinagbabantaan po si Dr. Santos ng pamilya. Ha? Imposible. Yung operasyon ni Sofia, maayos naman yun. Tara, tingnan natin. Maayos ang operasyon sa biyenan niya. Nandun din si Dr. Villanueva. Kalokohan! Abala si Dr. Villanueva! Bakit naman siya pupunta para sa isang simpleng operasyon? Nagsisinungaling ka? Nagsisinungaling ba ako? Malalaman niyo kapag dumating si Dr. Villanueva. Leo, nagpapahaba lang siya ng oras. Hinihintay niya ang mga guard. Pag dumating ang mga guard, wala ka ng pagkakataon. Na yun na! Patayin mo siya! Tama, mahal. Isipin mo, ang sama ng sinapit ni Mama. Itong babaeng to, sa operating table, pinahirapan siyang mamatay. Kung hindi mo siya pababayarin, hindi matatahimik ang kaluluwa ni Mama. Papatayin kita! Sinadya nilang galitin ka. Pagdating ni Dr. Villanueva, magpapatunay siya para sa akin. Hindi ako pumatay. Mahal, huwag kang maniwala sa kanya. Ang babae niyan masama. Nagsisinungaling siya sa'yo. Nung namatay si Mama, isipin mo kung gaano siya nadusa. Ang sakit-sakit para sa kanya. Papatayin kita! Para kay Mama! Bawal siyang mapahamak. Hindi pwedeng mapahamak. Tama. Leo, ganyan nang patayin mo para kay Mama! Ang sama ng sinapit ni Mama. Kasalanan mo to! Mamatay ka na! Sa buhay na to, mamatay na naman ba ako sa kanila? Ayokong mamatay! Tiger!
Hospital to. Anong ginagawa nyo? Dr. Villanueva, buti dumating na po kayo. Hindi niyo po alam ang ginawa ni Dr. Santos. Walang puso siyang doktor. Pinatay niya ang biyenan ko. Ano? Si Dr. Santos ay mula sa Maynila General Hospital. Isa siyang top doktor. Magaling siya. Paano niya magagawa yan? Walang utang na loob. Anong silbi ng galing niya? Tama! Best friend pa naman siya ng chief nurse. Dahil lang sa inggit, pinabayaan niyang mamatay ang biyena ng chief nurse sa operasyon. Dapat na ba siya maging doktor? Tama! Hindi siya bagay maging doktor! Tanggalin siya! Palayasin siya sa ospital! Oo, tanggalin siya! Lumaya siya sa ospital! Tanggalin siya! Lumaya siya! Anong silbi kung tanggalin siya? Mawawala siya ng trabaho. Pero patay na ang biyenan ko. Wala pa siyang lamat. Sinong magbabayad sa buhay niya? Sofia, pinatay mo ang nanay ko. Isuko mo ang buhay mo. Hindi ako ang pumatay sa nanay mo. Sofia, nagpapalusot ka pa. Ikaw ang nag-opera. Ang biyena ni Maria, ikaw ang pumatay. Ako ang nag-opera, pero hindi ako ang pumatay. Pangako ko. Habang nga sa operasyon, wala siyang pinagdadaanan. Nandoon din si Dr. Villanueva. Pwedeng magpatunay para sa akin. Grabe ka, nakakadaya ka. Idadamay mo pa si Dr. Villanueva? Makinig ka, si Dr. Villanueva. Ano, yung operasyon ni Dr. Santos kahapon, nandun talaga ako. Sa operasyon ni Dr. Santos kahapon, nandun ako. Hindi lang yon, nag-imbita pa ako ng mga magagaling na doktor para manood. Tagumpay ang operasyon ni Dr. Santos. Mahusay at dapat tularan. Walang problema sa operasyon. Ibig sabihin, hindi na sinungaling si Dr. Santos. Sabi ko na nga ba, napakagaling ni Dr. Santos. Malayo ang mararating niya. Imposibleng para lang sa isang pasyente. Sisirain niya ang kinabukasan niya, di ba? Pati ang direktor, napatunay para sa kanya. Mukhang walang problema sa operasyon. Siguradong wala siyang kinalaman. Imposible. Ang pumatay sa biyenan ko, si Sofia yun! Nagpatunay na ang direktor. Bakit ka pa rin naninisi sa akin? Baka, alam mo to, at sinadya mo to para idiin ako. Huwag kang mag-imbento! Biyenan ko siya. Napakabait niya sa akin. Paano ko naman pagsasawaan ang buhay niya? Oo nga, napakabait sa kanya ng binan niya. Lagi pa siyang nagdadala ng pagkain. Ang saya ng pamilya nila. Paano naman siya papatay sa sariling binan? Ang tao, di mo mahusgahan sa itsura. Malay natin kung ano nasa isip niya. Sofia, ang sama mo talaga. Ngayon, si Maria pang sinisisi mo. Sige. Kahit nung operasyon, nandun ang direktor. Ang tagal ng operasyon, sinong makakapagsabi na sa patagong paraan, hindi ka gumawa ng daya? Tama! Si Sofia yon! Patagong gumawa ng daya. Director, sa buong operasyon po, nandoon po ba kayo? Sa buong operasyon ni Dr. Santos, halos nandun ako. Oo nga pala, naalala ko na. May tinanggap akong tawag. Naglabas ako. Sa oras na yon, kung may ginawa si Dr. Santos na iba, hindi ko talaga alam. Dr. Villanueva, kayo, nakita niyo naman ang buong operasyon. Dr. Santos, nasasabi lang ako ng totoo. Sa gitna kasi, may tinanggap akong tawag. Kaya umalis ako. Nga pala, meron pa ako ng record. Tingnan nyo. Sofia, narinig mo? Hindi nandoon ang direktor sa buong operasyon. Hindi ka niya mapapatunayan. Dr. Santos, hindi ko naman sinasabing dati ang operasyon mo ay hindi mo pinapahintulutan ng ibang manood. Tapos bigla kang nagsabi kahapon na may idedemo ka. May kakaiba sa ginawa mo. Kaya hindi ko maiwasang mag-isip. Halata naman. Plano na niya to. Gusto niyang idamay ang director para magsinungaling para sa kanya. Sofia, ang lupit mo! Pinano mo patayin ang biyanan ko! At ngayon, gusto mo makalusot? Ako? Patas naman si direktor. Bakit niya sinasabi ang ganitong maling impormasyon? Sa dati kong buhay, walang problema sa operasyon, pero namatay pa rin ang pasyente. Hindi kaya kasabot din si direktor? Sofia, nainggit ka lang kay Maria. Kaya sinadya mo magkamali sa operasyon at pinatay ang pasyente. Mag-amin ka na ngayon.
Dr. Santos, pinatay mo ang pasyente. Gusto mo pa akong idamay? Kung ganyan ka talaga, nagpapakita ka lang ng kahinaan. Saya lang pala, pinuri pa kita sa provincial office. Balak pa nga kitang gawing bagong direktor. Kung ganyan ka talaga, sinisila mo lang ang kinabukasan mo. Tama. Daning ako sa Maynila General Hospital. Pinagkakatiwalaan ako ng provincial office. Balak pa akong itulak sa pwesto ni Director. Baka ganit sa akin si Director. At sinadya niya kumampi kay Maria para pabagsakin ako. Sofia! Ano masasabi mo pa hanggang ngayon? Pinatay mo ang biyenan ko! Ikaw ang kapalit ang buhay niya! Ang hindi ko ginawa, hindi ko aminin. May CCTV sa OR. Patingin ang CCTV. May CCTV sa OR. Patingin ng CCTV. Ano CCTV? Patay na ang biyenan ko. Ano? Ilalabas pa natin siya? Para pagtawanan? Ayoko! Sofia, hindi pa ba sapat na pinatay mo ang nanay ko? Wala ka pang respeto sa kanya. Ang sama-sama mo. Leo! Pinapalampas mo ang tunay na pumatay sa nanay mo! Hindi ba't hindi makapahinga ang nanay mo? Ako, si Sofia. Lading nasa tama ang kilos ko. Asa kayo, nahusgahan niyo ako sa salita lang. Dr. Villanueva, patingin ang CCTV. Sige, operasyon na di umayos ay seryosong usapan. Pero hindi pwedeng pakinggan ng isang panig lang. Halika, i-play ang CCTV sa OR. Opo. Walang problema sa operasyon. Nang umalis si Dr. Villanueva, si Dr. Santos ay laging maingat sa operasyon. Walang sobrang galaw. Magaling talaga si Dr. Santos. Sa buong operasyon, maayos at pulido. Ang pagkamatay ng pasyente, siguradong wala siyang kinalaman. Tagumpay ang operasyon ni Dr. Santos. Habang nasa operasyon, wala ring problema. Kung ganon, paano nagka-problema ang pasyente? Si Sofia ang surgeon. Bukod sa operasyon, nag-round din siya. Kung sa OR wala namang problema, edi... Tama. Dahil gusto mo makita ang CCTV, kami rin. I-play ang CCTV sa kwarto. Sigurado akong walang mali. Kaya ko hiningi ang CCTV. Bakit si Antonio? Ay ganyan katiyak. Hindi kaya sa kwarto talaga siya nagka-problema. Dali! I-play ang CCTV sa kwarto! Pinatay ni Sofia ang biyanan ko! Hindi ko siya palalampasin! Sige, i-play din ang CCTV sa kwarto. Kahit ang pasyente ay sa kwarto pa nagkasakit, wala akong kinalaman. Handa na ako ng lubos. Sa buhay na to, imposible na sisirain nila ulit ako. Tingnan mo, Sofia, nasa kwarto ka nga. Ang pumatay sa biyenan ni Maria, ikaw! Ako ang surgeon. Nilapitan ko ang pasyente. Anong mali doon? Umalis na si Dr. Santos. Ibig sabihin, wala siyang kinalaman. Ha? Pumali si Dr. Santos. Teka, hindi ako bumalik. Panihim mong pinalitan ng gamot ng biyenan ko. Haba, Sofia, kaya pala nagawa mo yun. Ikaw pa lang nagpalit ng gamot. Kaya ang biyenan ko namatay sa malaking pagdurugo. Hindi ako ang nagpalit. Malinaw na ang ebidensya. Nakita namin lahat. Magdadahilan ka pa. Salbahin, doktor! Balik mo ang nanay ko. Hindi. Imposible. Hindi ako bumalik. Lalong hindi ako nagpalit ng gamot. Pero sa CCTV, ang mukha ko. Hindi kaya... Hindi ako yun? Yung nasa CCTV, hindi ako yun. Nagdadahilan ka pa. Yung nasa CCTV, ikaw yun! Nakita namin lahat! Ikaw ang pumatay sa pasyente! Hindi ako! Napunta lang ako para suriin ang pasyente. Pero hindi ko binago ang gamot. Yung nasa CCTV, hindi ako yun! May napapanggap! Hanggang ngayon, gusto mo bang balita rin ang totoo? Sige, kahit sabihin natin may nagpapanggap sa'yo, kaya niyang dayahin ang mukha mo. Pero paaming pikas mo sa kamay? Hindi yan kayang dayahin, di ba? Ako?
Ito, imposible. Pati ikaw, alam mong imposible, di ba? Sofia, ikaw ang pumatay sa biyenan ko. Hindi ako. Hindi. Imposible. Alas 2. Noong oras na yun, nasa duty room ako nababasa. Imposible na nasa kwarto ako. Ikaw ang nasa CCTV. Sabi mo, nasa duty room ka, edi nasa duty room ka. Isa lang yung sanita mo. Nasa harap na natin ang totoo. Ano? Nagdadahilan ka pa? Sige. Dahil nakita na ang CCTV sa kwarto at OR, bakit di na lang ang sa duty room? Imposible mapunta sa dalawang lugar ng sabay. I-play ang CCTV sa duty room at mapapatunayan ang paglilinis ko. Tama. Imposibleng mapunta sa dalawang lugar ng sabay. Pero, alam mo namang ang CCTV sa duty room ay 3 araw ng sira. Oo nga, yung CCTV sa duty room, 3 araw nang sira. Ang head nurse yung nag-text sa amin. Nakatanggap kaming lahat. 3 araw na yung oras na tinawagan niya ako. Yung CCTV sa duty room, matagal nang sira. Pero, bakit wala akong natanggap na mensahe? Sofia, alam mong sira ang CCTV, pero pinapatingnan mo pa. Nagpapalabas ka lang ng issue para makalusot. Yung CCTV sa duty room, bakit ngayon pa nasira? Bakit sa oras na bago ang operasyon ko? Plano ninyo to! Plano ninyo laban sa akin! Ano plano? Ikaw ang pumatay sa biyenan ko. Ayaw mong umako, kami pa ang sinisisi mo. Tama. Para sa sarili mo, pinatay mo ang pasyente. Ang tulad mong masama, hindi dapat mabuhay. Sofia, hindi ko akalain na ganyan ka pala. Malaking medical malpractice to. Ganito na lang, subukan mong makuha ang patawad ng pamilya para mabawasan ang parusa. Ang hindi ko ginawa, hindi ko aaminin. Mahal, nakita mo, di ba? Pinatay ng bruhang yan si Mama at ayaw pa rin umamin. Demonyita ka! Isasabay kita sa libing ni Mama. Anong libing? Hindi pa tayong nanay mo. Ano? Hindi patay si Mama? Imposible! Pero... Patay na ang biyenan ko. Huwag mong gamitin ang biyenan ko. Hindi ako ang nag-monitor sa inyo. Kahit di ko alam kung paano nyo to ginawa, pero handa na ako. Handa na ako. Hindi ko kayo hahayaang manalo. Sinungaling ka pa! Matagal lang naghirap si Mama. Ngayon lang siya magpapakasaya pero pinatay mo siya. Papatayin kita. Anak, huwag ka pa dalos-dalos. Anak, kama lang. Ma? Ikaw? Leonardo Cruz, anong ginagawa mo? Anong itinuro ko sa'yo? Bitawan mo yan! Ma, buti naman. Lidas ka? Akala ko, isang maliit na operasyon lang naman. Ano mangyayari sa akin? Imposible. Bakit hindi siya patay? Di ba sabi ni Dr. Ramos, napatay na siya? Ito. Mukha siyang walang problema. Mukhang maayos naman siya. Normal lang na magaling siya. Wala nang problema. Ito, imposible. Pero... Sofia, ikaw pala ang may pakana nito. Alam ko na hindi kayo titigil na siraan ako, kaya handa na ako. Sa dati kong buhay, matagumpay ang operasyon. Pero bakit namatay pa rin ang pasyente? Ano ba talaga ang nangyari? Hindi pwede. Hindi ko pwedeng ipagpusta ang buhay niya. Hello? San Rafael Medical Center? Si Sofia Santos to. May ipapadala akong pasyente sa inyo. Oo. VIP room. Sagot ko ang bayad. Bilang doktor, alam kong gagalawin niyo ang pasyente ko. Paano ako magiging handa? Kapag pinalitan niyo ang gamot, agad kong inilipat ang pasyente. Basta ligtas ang pasyente, lahat ng plano niyo ay mababaliwala. Ngayon, huwag niyo nang subukang siraan ako.
Ma, totoo po ba yun? Oh, sabi sa San Rafael, si Dr. Santos ang tumulong na ilipat ako at dinala sa VIP room. Matagal na akong naghirap at ngayon lang ako nakaranas ng ganitong VIP treatment. Ibig sabihin, si Dr. Santos hindi lang di nagkasala, kundi tinulungan pa ang pasyente sa panganib. Ito, testigo mismo ang pasyente. Hindi yan peke. Dr. Santos, tunay na may puso sa paglilingkod. Tama ang hinala ko sa'yo. Napakabait talaga ni Dr. Santos. Hindi lang niya ako niligtas, pinatira pa ako sa ganito kadandang kwarto. Anak, kailangan nung pasalamatan siya. Dr. Santos, napakabait ninyo. Salamat sa pagligtas sa nanay ko. Nadala lang po ako kanina. Luluhod po ako. Patawad po. Huwag na. Tungkulin ko lang to. Ayokong madamay ang pasyente dahil sa akin. Antonio Ramos. Noong nakaraang buhay, para lang sirain ako, ginamit niyo pa ang buhay ng tao. Sa buhay na to, iniligtas ko si Lola Teresa agad. Tingnan natin kung ano masasabi niyo. Hindi! Imposible! Sabi mo, pinatay ko ang biyenan mo. Pero buhay pa ang biyenan mo. Pinagtulungan niyo akong siraan. Ano ba talaga ang pakay niyo? Pero si Maria, sabi niya, si Dr. Santos ang pumatay sa pasyente. Bakit niya ginawa yun? Sinadya niya bang sirain si Dr. Santos? At si Dr. Ramos, asawa pa naman ni Dr. Santos. Wala man lang ebidensya, agad niyang kinasuhan si Dr. Santos. Silang dalawa, baka natasabwat sila. Kayo, may masasabi pa ba kayo? Nakita ko sa record, namatay ang biyenan ko sa malaking pagdurugo. Itong babae, hindi siya ang biyenan ko. Itong babae, hindi siya ang biyenan ko. Ano? Hindi siya ang nanay ko? Tama, patay na ang nanay mo. Siya ay isang impostor ni Dr. Santos. Hindi siya ang nanay mo! Maria, paano mo nasabi yan? Anak, ako nga ang nanay mo. Baliw ka na! Para lang makalusot, gagawa ka pa ng ganyang kwento? Walang taong magkamuha! Hindi siyang biyenan mo? Sino pa? Nurse Maria! Napaka-nakabaliw mo! Sa mundong ito, saan ka nakakita ng magkamuha? Nung nasa operasyon ng pasyente, nakita ko mismo. Ang buto, ang balat, at ang muha, pareho lahat. Paano siya magiging impostor? Bakit hindi? Sa mundo, may mga magkamukhang. Tama! Tama si Maria. Mahirap lang humanap ng magkamukha, pero hindi ibig sabihin wala. At saka, kitang-kita ko na ang record ng ospital. Patay na ang pasyente sa kwarto 9. Imposibleng buhay pa. May punto rin si Dr. Ramos. Ang record ng ospital ay hindi pwedeng peke, pero mahirap ding magpanggap. Totoo ba? Ilabas ang record, malalaman natin. Tama! Ang record ng kwarto, ilabas nyo! Opo. Ang pasyente sa kwarto 9 ay namatay sa malaking pagdulugo. Narinig mo, Sofia? Ang binan kong si Zam Guilan nasa kwarto 9. Patay na siya. Huwag mong gamitin ang impostor na yan para manloko. Teka lang, patay na ang pasyente sa kwarto 9. Pero siya, hindi si Chang Guilan. Ano? Imposible! Sa kwarto 9 ang biyenan ko. Ako pa ang napa-check-in. Nasa kwarto 9 nga po siya dati. Pero baka mapahamak siya, kaya maaga ko siyang inilipat. Dahil maaga siya umalis, may bagong pasyente na pumasok. Hindi na po nakapagtataka. Oh, ako po ang nagasikaso sa kanya. Galing siya sa ibang department at dito siya inilipat. Pero kakaibang blood type niya. Wala kaming makuha sa blood bank. Nalampasan ng golden hour, kaya hindi na siya na-save. Bilang doktor, gagawin lang natin ang lahat ng makakaya. Ang iba, depende na sa tadhana nila. Pero ikaw, bilang chief surgeon, iniwan mo ang pasyente sa akin. Tapos, nag-imbento ka pa ng chismis para siraan ako. Ang sama ng loob mo, hindi ka karapat doktor.
Hindi! Hindi ako! Hindi ganyan ang nangyari! Di ba inakala ninyo na may plano na kayo? Bakit hindi ako napahamak at hindi namatay ang pasyente? Kahit hinala ko na may ginawa kayo, pero nang ilipat ko ang pasyente, sumunod ako sa proseso. Kung sinuri nyo lang sana, malalaman nyo ang totoo. Pero kayo, para lang siraan ako, hindi nyo man lang kinumpirma ang pasyente at agad nyo akong sinisiraan. Hindi! Puro kasinungalingan to! Patay na ang biyenan ko! Imposible buhay pa siya! Kahit pinagplanuhan nyo to, hindi nyo mapipigilan ang puso. Di mo kilalang biyanan mo, pero di niya kilalang sarili niyang ina. Hindi mo kilala ang binan mo? Hindi niya makilala ang sarili niyang ina? Anak. Pinaghirapan ako ni Mama para lumaki. Magkasama kami ng matagal. Paano ko siya hindi makikilala? Siya? Hindi! Ito, inamin na ng asawa mo. Ano masasabi mo? Hindi kaya gusto mong sabihin na nagpanggap lang ako bilang asawa mo? Sofia, huwag kang madiwang agad. Kahit buhay pa ang biyenan ko, ikaw pa rin ang gusto pumatay sa kanya. Tama! Tama si Maria. Ikaw ang may gawa nito. Kung hindi, bakit mo naman siya inilipat ng kwarto at sa VIP pa? Siguradong ikaw ang nagawa sa pasyente, tapos dahil sa konsensya, kaya mo yung ginawa. Oo nga. Kung di kasalanan ni Dr. Santos, kung walang kinalaman si Dr. Santos, bakit hinilipat agad ang pasyente? May alam si Dr. Santos. Mahal, hindi natin pwedeng palampasin ang taong muntik na pumatay kay Mama. Hay, ayos na si Mama. Si Dr. Santos, mukha namang mabait. Mukha namang mabait. Huwag na lang natin pag-usapan. Basta't ayos na si Mama, hindi ko na ito pag-uusapan. Leonardo, duwag ka! Muntik niya patayin ang nanay mo, tapos palalapasin mo lang? Tama! Walang moral si Dr. Santos! Muntik niyang patayin ng pasyente! Imbestigahan to hanggang huli! Hindi siya pwedeng makalusot! Tama. Imbestigahan to hanggang huli. At saka, alam ko na kung sino ang salarin. Alam mo kung sino ang salarin? Huwag kang mampanggap! Ikaw ang nagawa sa biyenan ko! Huwag kang matras! May ebidensya ako. Hindi ako ang salarin. Itong CCTV ang ebidensya. Sa CCTV na yan, puro ebidensya mo ang nasa loob. Hindi kaya gagamitin mo yan para makalusot? Bakit hindi? Tingnan nyo, yung tao sa CCTV, sa ilalim ng coat, anong suot niya? Itong Laila yan. Nurse's uniform! Tama, nurse's uniform nga. Pala! Hindi ko man lang napansin kanina. Na nurse's uniform pala yan! After ako, kumusuot ako ng nurse's uniform at maglakad sa ospital, sigurado makikita ako. Kaya ang nasa CCTV, hindi ako yon. At ang suot niya ay ang head nurse uniform niya. Ano? Ang nasa CCTV, si Maria? Nakikita natin na ang nasa CCTV ay nagpalit ng gamot. Pero alam nating lahat na hiwalay ang doktor sa gamot. Nagre-reseta lang kami, wala kaming karapatang kumuha. At bilang head nurse, kaya niyang kumuha. Kaya may sapat akong ebidensya na siya ang salarin. Ikaw! Nagkataon lang yan. Kahit sinong makakakuha niyan. Alam ko na, ikaw ang nagnakaw ng damit ko para pagbintangan ako. Talaga? Pero ang mga uniform dito, ikaw ang nag-aasikaso. May OCD ka at sinabi mo pa na bawal hawakan ang mga damit mo. Saan ko naman nakuha ang damit mo? Tama! Ang gamit ni Maria, laging nakakandado. Binilhan pa nga siya ng malaking aparador na bawal hawakan. Kapag may napalapit lang, magwawala siya. Oo nga, nadampot to kasi ang aparador niya. 3 araw siyang nag-ignore sa akin.
Kung bawal hawakan ang gamit mo, malinaw na ang totoo. Pinagtulungan niyo kong ipahamak, pinilit niya akong kumilos. Inatake mo ang pasyente pagkatapos ng operasyon at pagkatapos ako ang sinisi niyo. Si Maria de la Cruz ba talagang may gawa nito? Para lang ipahamak si Dr. Santos, handa kang isakripisyo ang sarili mong biyenan? Ang puso mo, bakit ganyan kasama? Maria, ikaw nga bang gustong pumatay sa nanay ko? Hindi ako! Napakabait sa akin ni Mama. Para kami magina. Bakit ko naman siya sasaktan? Oo nga, si Maria kasi napakabait sa akin. Tingin ko, mali lang ang pagkakaunawa. Teka. Tama, masaya ang pamilya ni Maria. Walang hidwaan sa kanila. Sofia, huwag mong gamitin ang masamang puso mo para husgahan siya. Matagal na tayong mabestie, pero nilinlang mo pa rin ako. Bestie mo nga, nilinlang mo. Paano pa kaya ang biyenan mo? Haka-haka mo lang yan. Wala ka pang patunay. Anong ebidensya mo na ako ang may gawa kay Mama? Sino man sabing wala kang ebidensya? Tony, asawa mo, nasa operasyon pa sa ospital. Hindi ka ba nag-aalala? Yung biyenan mo, nasa operating table pa. Hindi ko ba nag-aalala? Kung mamatay ang matandang yan, di mamatay. Anong ikakabahala ko? Isa pa, kung mamatay siya, magagamit ko pa yan. Isisi kay Dr. Santos. Sa ganon, ang tanga ni Leonardo, mag-aaway na sila ni Dr. Santos. At sa ganon, magkakasama na tayo. Sa bahay ni Dr. Santos to, di ba? Paano nila nagawa to? Paano ko malalaman na may CCTV sa bahay ko? Kailan lang to in-install. Hindi pa kita nasasabihan. Ang plano ko kasi, panoorin ang babo kong pusa. Di ko inasahan na makita ang ganitong eksenang nakakagulat. Maria, pinataksiyan mo ko! At kasama pa yung kabit mo. Gusto niyong patayin ang nanay ko! Hindi ako! Peki ang video! Peti yan! Si Dr. Santos! Siya! Pinabimintangan niya ako! Oo nga, peke yung video. Siguro dong AI yan. Ngayon, ang teknolohiya ay napakagaling na. Ang gumawa ng peking video ay napakadali na lang. AI, ha? Gusto ko rin makita kung yung video ay totoo nga ba. Nandito si Gabriel Reyes. Sa mga professional, sa professional din. Tingnan natin kung sino nagsisinungaling. Si Gabriel Reyes? Yung tech tycoon? Sa Tagumpay Corp? Siya ba yung presidente? Si Dr. Santos, nakapapadalo pa sa kanya. Expert sa computation si Gabriel Reyes. Kung AI-generated ba ang video, nakikita niya agad. Tama, basta't mapatunayan na totoo ang video. Kayo, ang tunay na mga pumatay. Sofia, huwag ka nang umarte. Kalimutan muna natin kung totoo ang video. Ikaw, makakapagpadalaw ng presidente ng Tagumpay Corp, si Gabriel Reyes? Alamin niyo naman, sa Maynila General Hospital ako nag-aral. At sa Maynila rin ako ipinanganak. Magkababata kami ni Gabriel Reyes. Kaya kung hihingi ako ng tulong, hindi niya yon tatanggihan. Huwag ka nang magyabang. Akala mo ba ikaw isang Maynilena? Magkamabata pa raw kayo ni Gabriel Reyes. Kung may koneksyon ka kay Gabriel Reyes, bakit ka pa pupunta ng malayo para pakasalan ako? Ako, si Sofia. Kahit hindi ako galing sa bigating pamilya, mayaman din kami. Ang dahilan kung bakit ako nagpakasal sa'yo ay dahil sa kabaitan mo. Pero nababago ang tao. Hayop ka. Hindi ka karapat-dapat sa kabaitan ko. Pagkatapos nito, pupunta tayo sa munisipyo para maghiwalay. Pagkatapos nito, pupunta tayo sa civil registry para maghiwalay. Maghihiwalay tayo. Sige. Tutal, matagal na kitang kinakainis. Sa tagal nating kasal, hindi ka man lang nagluto ng mainit na pagkain. Ang tulad mong tamad at makasarili, hindi ka bagay maging asawa ko. Dr. Ramos, ang sinasabi mo ay sumusobra na. Si Dr. Santos ay isa sa mga top doctor dito sa Maynila General. Araw-araw may pila sa buong probinsya para sa kanya. Araw-araw siyang nasa operasyon. Bilang asawa niya, hindi mo man lang siya naiintindihan, hindi mo siya inuuna. Tapos sasabihin mo pang tamad siya. Ano masama kung nasasabi ako ng totoo? Si Sofia ang nauna. Ngayon, dala pang Tagumpay Corp.
para lang mag-abala. Ang tulad niyang masama ang loob at sanay magsinungaling. Anong silbi ng galing niya? Sinungaling? Nandito na si Gabriel. Uy, si Gabriel Reyes na! Si Gabriel Reyes, hindi lang presidente ng Tagumpay Corp, pati pinakamayaman sa bansa. Kung sinong mapansin niya, siguradong aangat agad. Nasa Maynalang Tagumpay Corp. Bakit si Gabriel Reyes nandito sa ospital natin? Hindi kaya si Dr. Santos ang nagpatawag? Si Dr. Santos, puro libro lang. Isang tanga sa libro. Paano niya makikilala si Gabriel Reyes? Sakto lang na nakita niya. Siguradong napapacheck up lang si Gabriel Reyes. Tama. Siguradong ipapacheck up lang si Gabriel Reyes. Kung masikaso ko siya, siguradong aangat agad ako. Mr. Reyes, ako po si... Ikaw pala si Antonio Ramos. Mr. Reyes, kilala niyo po ako? Oo nga. Ako po si Antonio Ramos. Totoo po ako dito. Mr. Reyes, kung may nararamdaman po kayong hindi maganda, sabihan niyo lang po ako. Sa bangamong yan. Kakamuti mo si Gabriel? Ikaw, Mr. Reyes, itong si Sofia, nagsasabi ng chismis tungkol sa inyo. Sabi pa niya, kababata niyo raw siya at gustong ipagawa pa kayo. Ang kapal na mukha niyang kumapit sa inyo. Hayaan niyo po, tuturuan ko siya ng leksyon. Sige, gusto kong marinig kung paano mo siya tuturuan. Dahil gusto niyang magsinungaling, babalatan ko ang bibig niya. Subukan mo. Hindi lang si Sofia ang kababata ko. Niligtas niya rin ako. At sa halap ko pa, nang hahasgang apihin siya. Mr. Reyes, kilala niyo po talaga si Dr. Santos? Sino pa si Sofia Santos? Para mapalapit sa bigatin. Mr. Reyes, baka nagkakamali ka lang po? Nagkakamali? Hindi ako tulad mo. Bulag sa katotohanan. Para lang mapasaya ako. Handa ka pang saktan ang sarili mong asawa. Ang tulad mo, hindi karapat-dapat na maging asawa ni Sofia. Ako pa hindi karapat-dapat sa kanya. Isa lang siyang reject na babae. Kapag wala na ako, tingnan natin kung sinong kukuha sa kanya. Manahimik ka! Gabriel, kalma lang. Huwag kang mapapadala sa basurang yan. Hindi sulit. Oo nga. Pagdating ko, sinabi na sa akin ng assistant ko na gusto kang saktan ng basurang yan. Relax lang. Hindi ko siya hahayaang magtagumpay. Mr. Reyes, sakto ang dating niyo. Pakitingnan niyo po tong video. AI generated po ba? Itong video, walang trace na peke. Kayong dalawang walang hiya. Kadiri kayo! Narinig niyo ba? Totoong video. Plano nila na ipahamak ang pasyente. Sila ang tunay na saladin. Maria, mabait naman ako sa'yo. Bakit mo ako ginantihan? Maria de la Cruz! Okay lang sana kung nagluko ka lang. Idinamay mo pa si Mama para manira ng iba. Gusto kitang mamatay. Anong ginagawa mo? Bitawan mo si Maria! Bitawan mo ako! Makatakfil! Mamatay ka na rin! Noong una, sinaktan ako ni Leo. Pero di ako tinulungan ni Antonio. Hindi pala siya malupit. Sa iba lang pala ang puso niya. Baliw ka na ba? Halata namang kasabwat sila. Peke yung video na yan. Si Gabriel Reyes yan. Para protektahan si Sofia, sinadya niyan sabihing totoo. Pinadududahan mo si Mr. Reyes? Anong klaseng Mr. Reyes yan? Isa lang siyang kabit ni Sofia. Bakit siya masusunod? Sa tingin ko, sila ang nagkasabwat. May plano sila para pabintangan kami. Tagumpay Corp ay tech company. Hindi ako nagsisinungaling dito. Kung di kayo naniniwala, sige, alamin nyo. Kung malaman nyo na kasinungalingan to, magre-resign ako bilang CEO. Pinangakuan na ni Gabriel Reyes ang posisyon niya. Tiwala ako, di siya nagsisinungaling. Tama! Kahit nasa Tagumpay City ang Tagumpay Corp, pero ang panggalan ni Mr. Reyes, kilala ko. Lalo na sa pag-identify, hindi pa yan nagkamali. Ibig sabihin, nagloko talaga si Maria para makasama si Dr. Ramos. Sinadya niyang saktan ang biyenan niya. At pagbintangan si Dr. Santos, hindi lang yan. Kanina, may hawak siyang kutsilyo. Kung pinatay na ako, hindi rin siya makakatakas. Isang bato, 3 ibon. Maria, mabait naman ako sa'yo. Pinlano mo pang ubusin ang pamilya ko. Hindi ako ang gustong saktan ng nanay mo.
Totoong video? Nagdadailan ka pa? Ay, totoo pa yung video. Ano ngayon? Pinatunayan na ito na ng babae ako. Hindi yun patunay na may ginawa ako masama. Nainis lang ako sa kanila, kaya nagmumura lang ako. Walang batas na bawal mangmura. Tama! Nagbiro na kami! Wala nang iba! May ebidensya ba kayo? Nagdadailan pa kayo? Totoo naman ang sinabi namin! Patayin na kayo! Ang tigas pa rin ng ulo nyo! May malinaw kayong motibo! Sino pa ba kundi kayo? Si Sofia, syempre! Siya bumatay sa biyenan ko. Siya ang tunay na salarin. Maria, sa ganitong sitwasyon, sinisiraan mo pa si Dr. Santos? Ay, nako. Kawawa naman si Dr. Santos. Araw-araw siyang napapakahirap sa operasyon para lang sa record niya, para tulungan si Dr. Ramos. Siya naman, nang babae sa likod din Dr. Santos kay Maria, at nagplano pa na pagbintangan si Dr. Santos. Dr. Ramos, hindi ka tao. Wala kayong alam! Aking na. Gabriel Reyes, akala mo bang galing mo? Alam mo pala ang relasyon namin ni Maria. Totoo ang video Eto. Tayo ang may masamang balak. Itong video, totoo rin. Ano? Totoo rin ang video. Totoo rin ang video. Totoo rin ang video. Sa huli, Dr. Santos, hindi pa rin siya malinis. Sofia, narinig mo? Sabi na kalagoy mo, totoo. Ikaw ang may balak manakit. Hindi. Imposible. Ano yan magiging totoo? Siyempre, kasi ikaw ang may gawa. Walang sikreto sa mundo. Kahit anong palusot mo, hindi mababago ang katotohanang pumatay ka. Ang panuloko ko, moral issue lang. Pero ikaw, sinadya mo pumatay. Attempted murder yan. Mapapakulong ka. Tama! Tandaan mo to. Malaking medical na insidente yan. Kapag napatunayan, mawawala sa'yo ang lisensya mo. Sa kulungan ka na lang, mamamatay. Dr. Santos, naging pasasalamat ko sa'yo. Iniligtas mo ang buhay ko at pinatila mo pa ako sa magandang kwarto. Pero wala naman tayong away. Bakit mo ko gustong saktan? Nainggit siya sa akin! Nainggit siya sa pamilya ko! Mahal ako ng lahat! Pati asawa niya, sa akin pa! Kaya nagsiselo siya. Gusto niyang saktan ang mga mahal ko para maghiganti sa akin. Hindi. Hindi, Gabriel. Hindi talaga. Hindi ako mananakit. Sofia, naniniwala ako sa'yo. Kahit ayaw na ayaw mo sa isang tao, hindi ka gagawa ng ganyan. Pero yung video, totoo nga. Hindi. Imposible. Pero akala ko, handa na ako. Sa buhay na to, hindi ko pa rin ba matatakasan ang tadhana kong mamatay? Walang problema sa video. Pero si Dr. Santos, hindi siyang pumatay. Ayokong maniwala na si Dr. Santos ang may gawa. Pero sa video, malino na malino. Si Dr. Santos ang nasa video. Totoo ang video. Pero di ako naniniwala na si Sofia ang pumatay. May iba pa to. May iba pang kwento. Tama. Tiwala rin ako kay Dr. Santos. Hindi siya ang may gawa sa nanay ko. Paano naman mag-aamin ng pumatay? Si Dr. Santos, magaling umarte. Niloko niya kayong lahat. Ang kapal mo siraan siya! Uy, nagsasabi lang si Maria ng totoo. Kung kaya ni Dr. Santos gawin, bakit siya matatakot? Ikaw! Hindi ako nandoon. Bakit sa video? Ako ang nasa video. Anong hindi ko napansin? Ang nasa video, hindi ako. May ebidensya na. Magdadahilan ka pa. Manahimik ka! Sofia, anong nalaman mo? Tingnan yung video. Tingnan ang kamay niya. Teka. Wala namang problema sa kamay niya. Normal lang. Ito ang problema. Wala siyang sugat sa kamay. Pero sa kabutihang palad, sa kamay ko, may sugat ako nitong nakaraan. Kahit gaano pa ako kagaling, hindi ko maitatago ang ganitong sugat. Kaya patunay ito na hindi ako ang nasa video. Ang halatang sugat, abot ng 1 linggo bago maghilom. Kahit mag-makeup pa, hindi yan matatakpan. Oo nga, may sugat si Dr. Santos. Wala sa video. Yung sa video, hindi si Dr. Santos yun. Tama. Imposible si Sofia gumawa ng masama. Imposible.
Si Sofia yon sa video. Itong sugat niya, siguradong ginawa niya lang yan para lang magpanggap. Tama, sinadya yan ni Sofia. Para itago ang krimen niya, sinaktan pa ang sarili. Ang tuso mo! Alam ko sasabihin mo yan. Kahit anong ebidensya ang ilabas ko, sasabihin yung peke. Pero ang kamay ko, nasugatan sa operasyon. Nandoon ang direktor at mga doktor. Makakapagpatunay sila. Tama, makakapampatunay ako. Operasyon ang naging aksidente. Noong nasa operasyon, baliktad ang hawak ng kutsilyo. Abala si Dr. Santos sa operasyon, kaya nasugatan ang kamay niya. Ibig sabihin, yung sa video, hindi si Dr. Santos? Pero sa mundo, paano magkakaroon ng taong kamukhang kamukha? Mukhang imposible. Hindi rin ako naniniwala noon. Pero, nung sinabi ko sa direktor na hindi peke si Zangilan, naalala niyo ba ang reaksyon nila? Sabi ni na Dr. Ramos, sa mundo, mahirap humanap ng kamukhang kamukha. Pero hindi imposible. Tama. Ang tingin nating lahat na imposible, sa kanila ay normal lang. Kaya patunay lang yan na nakakita na sila ng ganyan. Kaya patunay lang na nakita na nila ang tulad ko. Ibig sabihin, sina Maria de la Cruz ang naghanap ng isang taong mukhang si Dr. Santos para idiin siya. Napakalupit na patibong! Kung hindi lang si Dr. Santos may alibay, siguradong kahit magmakaawa pa siya, hindi na siya malilinis. Antonio Ramos, pinuntahan ka pa ni Sofia para pakasalan, pero di mo siya pinalagahan. Kundi, kasabwat ang kabit mo para patayin siya. Sinungaling! Hindi kami! Ito, haka lang yan. Tama. Si Dr. Santos ang salarin. Alam niya ang relasyon namin ni Tony, kaya nainggit siya sa akin. Sinadya niya gawin to para siraan ako. Nainggit sa'yo. Si Sofia Santos, may talento mula pagkabata. Galing ako sa Maynila General Hospital. Lahat ng top hospital sa bansa, nagagawan sa akin. Pero para sa kanya, pumasok ako rito. Kahit ganun, gusto pa rin ako i-promote agad at gawing chief. Gusto akong gawing director. Ikaw? Chief nurse ka lang naman. Ano bang meron ka para mainggit ako? Kalokohan. Ang ganda ng posisyon ni Dr. Santos. Ikaw, Maria de la Cruz, ano ba meron ka para mainggit siya? Ano kung mayaman ka? Masama ang relasyon nyo. Naiingit ka lang sa akin. Sinadya mo kaming paghigantihan. Wala akong pakialam sa pagiging bagay nyo. Dahil sa akin, siya pumasok dito. Kung gusto ko kayo paghigantihan, pwede kitang paalisin. O mas malala pa, pwede ko ipaalam sa ibang ospital kung sino kayo. Pero di ko ginawa. Isang salita ko lang, ayos na ang lahat. Bakit pa ako gagawa ng komplikasyon? May talento si Sofia. Sa impluensya niya, ang harapin kayong dalawang basura ay madali lang. May dangal lang siya at hindi siya gumagamit ng ganitong paraan. Hindi ko sisirain ang kinabukasan ko para lang sa inyo. Magtapat na kayo. Hindi ko sisirain ang career ko para lang sa inyo. Magtapat na kayo. Ang totoo ay nasa harap na ng lahat. Magtapat na kayo sa ginawa ninyo. Maria. Nakakadismaya ka talaga. Maria de la Cruz, ang sama-sama mong babae ka. Hindi kita palalampasin. Hindi! Wala akong alam! Wala akong minawa! Wala kaming ginawa ni Maria. Kayo, huwag nyo kaming idamay. Nakakabilib. Ang tigas ng ulo ninyo. Sa puntong to, magtatanggi pa rin kayo. Sofia, kahit mas mayaman ka pa sa akin, ano ngayon? Pantay lang ang inggit. Walang dahilan para manakit. Sa tingin ko, may anti-social ka. Gusto mo lang manakit. Tama si Maria. Nabaliw ka na sa mga operasyon. Gusto mo lang maghiganti sa lipunan. Alata naman ikaw sa video. Nag-report na ako. Hindi ka makakatakas. Kayong dalawang salarin. Nag-report pa kayo? Sige, mabutit nandito ang pulis. Ang sama ninyong dalawa. Dapat nang kayong managot sa batas. Ang pulis! Officer, dapinyo na itong prohanto at... Ako si Captain Rafael Cruz ng Jiangcheng Police. Dr. Santos! May nag-report sa'yo. Sa paggamit ng posisyon, sinadya mong pumatay. Sumama ka sa amin. Narinig mo, Sofia?
Sabi ng pulis, sinadya mo! Lagot ka na! Paano nangyari to? Si Dr. Santos, halata namang hindi siyang pumatay. Oo nga. Captain Cruz, baka nagkakamali ka po. Si Maria de la Cruz, ang tunay na pumatay! May suspetsa na kay Maria de la Cruz, pero ang ebidensyang hawak namin ay lahat ay nagtuturo kay Dr. Santos. Paano nangyari to? Kahit nakunan si Dr. Santos sa video, ibang mga detalye. Ang mga detalye, inaalam pa. Pero sa video, sa bote ng gamot, nakuha namin ang fingerprint ni Miss Santos. Ano? May fingerprint ko? Pwedeng pekein ang iba. Pero di pwedeng pekein ang fingerprint. Hindi kaya si Dr. Santos talaga ang pumatay? Lahat na yon, malino na ang lahat. Sofia, ikaw ang pumatay. Hindi ako! Hindi ako pumunta roon! Paano magkakaroon ng fingerprint ko? Miss Santos, pakiusap. Makipagtulungan po kayo. Hindi ako alis. Kung alis ako ngayon, hindi ko na malalaman ng tunay na katotohanan. Panatag ka lang. Hindi namin ididiin ang sinumang inosente. Sa presinto na lang ang usapan. Teka, imposibleng pumatay si Sofia. Huwag niyo siyang hawakan. Ano, Gabriel? Mananakit ka ng pulis? Mukhang sanay ka na sa ginhawa. Gusto mong makulong kasama si Sofia? Ako... Ikaw! Darhin niyo na siya! Alam ko na kung sinong pumatay. Alam ko na kung sino pumatay. Ano? Captain Cruz, hayaan niyo ako magpaliwanag. Kung sa tingin niyo, suspetsado pa rin ako, dyan niyo na lang ako arestuhin. Sige. Ikaw, anong gagawin mo? Sabi ng pulis, suspetsado ka. Aamaga pa ba? Ako ang suspetsado. Bakit ka kinakabahan? Ako, natatakot akong baka magwala ka. Kanina, nag-focus lang ako sa sarili ko. Pag-iisipan, matagal mo nang binigay ang clue. Sa video, naka-nurse uniform ako. Maninaw na butas yan. Nurse uniform na naman. Di ba sinabi ko na? Haka-haka mo lang yan. Walang ebidensya. Yung tao sa video, hindi ako yun. Tama, hindi ikaw. Pero yung tao, siguradong may kinalaman ka. Dahil hindi lang yung nurse uniform mo, itong windbreaker, sa'yo rin. At ako pa mismo ang nagbigay sa'yo bilang regalo. Kaya pala, nakita ko si Maria na nagsuot nito. Bigay daw ni Dr. Santos. Ipinagyabang pa sa amin na napakamahal daw. Isang damit lang yan. Anong patunay niyan? Baka itong damit, bumili ka ng kapareho para pagbintangan ako. Isang damit, hindi nga magpapatunay. Pero para pabagsakin ako, matagal mo tong pinlano. Tingin ko, sa lounge mo, marami kang tinatago, no? Huwag kang mag-imbento! Chief nurse ka, may sarili ka pang lounge at ayaw mo may pumasok. Ang ebidensya mo ay nandito. Anong ebidensya? Sabi mo lang meron! Tingin ko, nagpapanik ka na para pagbintangan ako. Wala! Magaluhog lang kayo. Naghihinalaan si Maria. Hindi siya pwedeng makalusot. Ano karapatan niyo maghalugog sa lounge ko? Inaabuso niyo ang privacy ko! Huwag kayong magulo! Tama si Maria, chief nurse siya. Ang lounge niya ay para sa gamit ng ospital. Kapag pumasok kayo ng basta-basta, kaya nyo bang bayaran? Ospital? To. Ospital? To. Pwedeng pumasok ang kahit sino. Pinipigilan niyo ako, kaya may tinatago kayo. Tama na. Dahil pinaghihinalaan si Maria, makipagtulungan ka sa investigasyon. Ayoko! Ano karapatan ninyo maghalugog sa lounge ko? Nagkakagulo lang kayo! Dr. Villanueva, hahayaan niyo lang ba na magkakagulo sila? Dr. Villanueva, ang bigat ng reaksyon nila. Siguradong may tinatago silang ebidensya. Hindi sila pwedeng makalusot. Kayong dalawa, malaki ang suspedsa sa inyo. Ang ospital natin, anong dapat itago sa kanila? Ganito, hayaan ang pulis na maghalugog. Sige, hatid ko kayo. Sige, hatid ko kayo. Huwag kang sumama! Nandyan na ang katotohanan.
At pipigilan mo pa ako? Mabi. Hara! Captain Cruz, ito po ang lounge niya. Halo, Hujinyo! Wala kami nahanap. Ito mga papeles. Malinis din. Imposible. Ang ebidensya nila dapat nandito. Bakit wala? Wala naman talaga. Anong hinahanap mo? O baka may nilagay kang kahit ano rito para pagbintangan ako? Paano? Mali pala ako. Imposible. Sofia, pinaglalaruan mo ba kami? Pinapatagal mo lamang oras, no? Dr. Santos, ayoko talagang isipin na ikaw ang salarin. Pero nandiyan na ang ebidensya. Kahit na mahalin ko pang talento mo, wala na talaga akong magagawa. Wala na talaga akong magagawa. Dr. Santos, wala namang nangyari sa nanay ko. Mag-sorry ka na lang sa nanay ko para matapos na to. Paano di ko ipapabayad? Nakasakit siya. Dapat siyang padusahan. Sabi ko, di ko ginawa. Sabi ko, di ko ginawa. Hindi ako aamin. Kita nyo, di ba? Si Sofia, nagpapalusot pa. Pulis, hulihin nyo na siya! Miss Santos, sumama na po kayo sa amin. Hindi ganyan. Ano, nakalimutan ko. Tama. Yung gamit ni Maria, lagi nakakandado. Minilan pa siya ng malaking aparador. Bawal hawakan. Kapag may napalapit lang, nagwawala siya. Aparado. May problema sa aparado. Yung aparador. May mali sa aparador na yan. Hinalugog na ba yan? Hindi mabubuksan. Walang susi. Sa aparador na to, wala namang laman. Personal ko yan. Bawal niyong hanapin. Dahil sa'yo yan, kaya dapat lang ito hanapin. Hindi yan sa ospital. At malaki pa. Sa loob nito, siguradong maraming tinatago. Wala namang laman! Huwag mong galawin yan! Si Maria kasi, ayaw niya may gumagalaw sa gamit niya. Tsaka yung aparador, si Maria lang ang may susi. Para mabuksan yan. Mukhang mahirap yan. Ilabas mo ang susi! Bakit kinirigay sa'yo? Personal ko ang laman nito! Bawal niyong hanapin! Subukan niyo lang! Idedemanda ko kayo! Sofia, sumuko ka na. Ikaw ang may sala. Huwag mong idamay si Maria. Ako? Makinig kayo. May laban sa aparador! Siguradong may laman! Buksan niyo! Nahulog lang ang gamit niyo. Anong nakakagulat doon? Atin to! Huwag niyo akong hanapin. Tigas ang ulo mo. Gabriel, anong ginagawa mo? Pag nasira yan, kaya mo babayaran? Relax. Kapag nasira yan, babayaran ko ng 100 beses. Ikaw nga! Ikaw ang nagpanggap bilang ako! Ikaw ang nagpalit ng gamot! Bumaba ka! Totoo pala. May magkamukhang tao. Ang tangkad. Ang itsura. Ang mata. Magkamukhang magkamukha. Magsalita! Ano ba talaga din nangyayari? Hindi. Ako, sasabihin ko, lalayain niyo ba ako? Muntik kang pumatay at gusto mo pa makalusot? Magtapat ka na. Ako, sasabihin ko, siya ang nagutos sa akin. May cancer ang nanay ko. Wala akong pera. Sabi niya, palitan ko lang ang gamot. Tutulungan niya ako iligtas ang nanay ko. Sinungaling ka! Hindi ako nagsisinungaling. Totoo ang sinasabi ko. Nasa ospital pa ang nanay ko. Para sa nanay mo. Pinatay mo ang nanay ng iba.
Hindi alam ng nanay mo, no? Hindi ko sinasadya. Hindi ko sinasadya. Sabi niya, palitan ko lang tong gamot. Hindi ko inasahan na may mamamatay. Siya ang nagutos sa amin. Siya ang tunay na salarin. Hayop ka! Pinagtaksilan mo ko! Halika! Papatayin mo pa ako? Tumigil ka! Lagot na. Malinaw na ang lahat. Sila ang una ng taksil. Wala silang ibubuga. Ayaw nila mawalang biyaya. Kaya nila ito sinadya. Para kaming dalawa ni Leo ay mga pahamak. Ang galing ninyong maglaro, pero may mali kayo. 2 attempt na pagpatay. Sapat na yan para makulong kayo. Hindi ko akalain. Sa ospital natin pa may ganyang klaseng tao. Sa totoo lang, masungit na si Maria. Di ko akalain na magkakagana siyang pumatay. Sino nagsabing umarang si Sofia? Isang ulila lang naman siya. Bakit mas magaling siya sa lahat? Tama na! Dapat siya mamatay! Dalhin nyo na sila. Lakad! Huwag po, sir. Hindi po ako aalis. Hindi pa po magaling si Mama. Paano na po si Mama? Dapat inisip niyo yan noon pa. Ang sakit ng nanay mo, gagamutin ko. Sige po, Dr. Santos. Iligtas niyo po si Mama. Sa inyo na po si Mama. Lakad! Ngayon, malinaw na ang lahat. Sa susunod, magpapatuloy pa ang investigasyon. Mag-aral kayo ng leksyon dito. Oras na ng trabaho. Bumalik na sa trabaho. Tapos na rin. Walang tinatago. Walang katakutan. Sofia, birthday mo ngayon! Mag-dinner tayo! Birthday ko. Oo nga, birthday ko pala. Pero sa dati kong buhay, hindi ko man lang naabot. Sige. Bihira ka naman magpunta. Hindi na ako mahihiya. Sige!